Hiningan ka na ba o hinihingian ng tulong ng isang narcissist? Sa simula akala mo tumutulong ka lang ng pasimple-simple, pero after a while, lumalaki yan. At ano nangyayari, ikaw na yung nagpa-finance ng lifestyle niya. So kung ito ay something that resonates with you, let's take a look at the pattern, the predictable pattern kung paano ito ginagawa ng isang narcissist. By the way, this example is more applicable to a male narcissist na ang binibiktima ay mga babae o kaya ay mga gay men. Okay, so number one, sa simula, dalawang pwede mangyari. It's either love bombing. Love bombing as in siya yung nagbibigay ng atensyon, siya yung nagbibigay ng regalo, o kaya naman ay nagpapaawa. Sa una niyang pagkikita, kikwentuhan ka niya kung gaano kahirap yung buhay niya, kung ano yung mga pinagdaanan niya ng childhood, kung ano yung mga problema niya ngayon, hoping that ikaw mag-i-empathize. So yun yung step one. Yung step one, walang hinihingi yan. Ano pa lang yan? Puro setting the stage. Kasi kailangan niya yun, yung preparation na yun. Unti-unti yan eh. Alam mo yung kwento na sabi lang yung palaka. Yung palaka daw, pag tinapon mo sa kumukulong tubig, biglang tatalon. Pero yung palaka, pag nilagay mo sa isang pot of water, tapos unti mong ininitan yung yung heat, hindi niya napapansin na nagbabago yung temperature, tuloy namamatay siya doon sa... So, ganun din yung narcissist. Unti-unting tumataas at lumalaki ang hinihingi niya to the point na hindi mo napapansin. Okay, so yung step one is either love bombing or nagpapaawa siya. Okay, step two, ayan na. Medyo magsisimula na siyang mag-test. The male narcissist will test the waters kung ano yung pwede niyang gawin. So, ano yung mga pwede niyang gawin? Pwedeng minsan kakain kayo sa labas, tas conveniently nalimutan niya yung wallet. Siyempre, ikaw ka na magbayad. Tapos, pagka naman kakain sa labas, usually hindi yan magyaya. Assuming ang rule nyo is kung sino yung magyaya, siyang magbayad. Hindi yung magyaya. Pero pag ikaw nagyaya, ayun, go agad yun. Kasi alam niya na ikaw magbabayad. The next thing that could happen is sasabihan ka na ng mga problema nila. Pag alam niya na medyo, yes, nagbibigay to, yes, naawa to, yan, kukwento ka na niya ng mga bills na hindi nababayaran, ng mga dapat, alam mo yung padating na expenses, yung mga Jonah at Judith, na wala ba siyang pambayad. Tapos, hindi niya hihingi at titingnan lang niya kung kakagat ka. Kasi sa totoo, nakaka-turn off yung, pautang naman or pahingi naman. Hindi, matik, di ba, alam mo na manggagamit yun. Pero kung unti-unting nagpapaawa lang, nasasabi lang ito yung problema, at alam mo, hindi ko alam kung saan ko kukunin yung pambayad sa ganito, yun, medyo sign na yun na this person is testing the waters. Number 3, ayan na. Assuming kulang pa talaga, mangungutang. Pero in reality, hindi utang yun. Wala nang bayaran yun. Ngayon, paano magiging believable na utang yun? Usually, bago sila mangutang, magsasabi yan ng, meron akong parating na pera, may na-expect ako na good fortune na paparating, meron akong kamag-anak na deads, at meron akong mamanahin, o kaya meron akong project na ina-expect ko magbabayad next month. So in short, sineset niya yung information na may parating na pambayad na malaki. Therefore, pwede siyang umutang kasi low risk. Oo nga, papautang ka sa isang tao na kilala mo at alam mo dadating yung pera, nagkataon lang ngayon, wala lang siyang magawa. So, kailangan niya ng bridge financing para lang maitawid yung pangangailangan. Pero hindi siya naghihikahos. So, ikaw naman, nagpapautang ka, tapos, alam mo yun, pag hindi ka naningil, alam niya na, pwede palang ulitin. Pero pag naningil ka, then alam niya na, careful na siya next time. And then, kapag sobrang kita niya na hulog ka na, alam mo lahat ng mga pagpapalinig, yung pagpapaawa, yung pagpapautang, wala na yun. Kasi alam niya na hulog ka na eh. Uutusan ka na, bayaran mo nga to. Ganun na. O kaya, ando na expectation na, di ba ikaw nagbabayad nito? So, wala nang pa-cute, wala nang paawa. There's just an outright expectation na ikaw yung magbabayad. Tapos ikaw naman parang, mahal mo eh. So, ikaw naman si bayad. So, yung wallet bubukas, yung GCash magta-transfer.
yung bank account, transfer. Sana naman di kayo nag-open ng joint account, no? Kasi isang napakalaking pagkakamali noon kung nag-open kayo ng joint account kasi easy access. At sana hindi kayo nagpapahiram ng credit card. Alam mo yun, yung mga bagay-bagay na hindi mo dapat ginagawa kasi alam mo na at anytime, hindi kailangan ng permission mo. Talagang gagamitin nila. So, kung ikaw naman, bigay ka ng bigay, alam mo one day, dadating yung time na wala ka naman ibibigay. Kasi naubos na eh. Nabenta mo na yung dapat ibenta, nautang mo na yung dapat utangin, and iniisip mo na, ano bang gagawin ko para masustain itong mga pangangailangan niya. And sana pag dumating dun sa point na wala ka na talagang resources, gawing matauhan ka na sana. Parang, teka muna, hindi sustainable to. At saka hindi love yan. Ginagamit ka lang. And, it's my hope that you will wake up to the reality that this is not a relationship. This is a transaction. And you are at the losing end of the transaction. So, anong gagawin mo? Tumigil ka na. Mag-set ka ng boundaries. Kasi pag nag-set ka ng boundaries, tingnan mo, pag hindi ka na magbibigay, biglang mawawala yung narc mo. Bira siya maglalaho, i-ghost ka, hahanap ng bagong supply. At yun ang ultimate proof na hindi naman ikaw yung mahal niya. Ang mahal niya ay kung ano yung nabibigay mo at kung ano yung nagagawa mo para sa kanya. So, 2026 na, di ba? Kaagulo na sa mundo, di ba? Sana naman ayusin mo yung buhay mo. Para kahit nagkakagulo sa mundo, maayos ang buhay mo at meron kang personal peace of mind. By the way, if you're seeing me for the first time, my name is RV. I am a professional coach and I produce